Yan. Okay, so ayan na guys, so panda rin makina. So ang gawin natin, i-idle na natin tong engine hanggang magkalat yung hado doon sa loob ng kanyang combustion chamber. Okay, so habang mag-idle tayo guys, i-RPM ko lang ng 1,000. Ganyan. So ito na yung mangyayari. So hindi natin kakat yung video para makita nyo kung ano yung changes na mangyayari sa loob ng engine. So ang ginawa natin is nag-change oil lang tayo gamit natin yung multi-grade na Delo Gold Ultra. Then tapos niyan, kahit anong klaseng oil basta medyo makapal yung viscosity. Kasi kung manipis, mahirap na yan guys, mahihirapan yung makina yan dahil hindi na setting yung makina kasi nga medyo luma na. Pero kung mga bago, mas maganda full synthetic na medyo makapal na kaunti. Bakit? Kasi pag mga diesel kailangan na setting yung ano niyan loob ng makina. So anong gagawin ni Hado habang nag-idle tayo guys? Yung gagawin ni Hado, once na naglagay na kayo ng Hado engine treatment doon sa loob ng engine oil, so ang gagawin niyan, i-recover niya lahat ng friction doon. So tatanggalin niya lahat ng friction, i-recover niya yung lahat ng i-recover ni Hado yung lahat ng force, yung lahat ng butas kung saan yung friction nagbumula. Okay, so yung mga gas-gas tatanggalin ni Hado yun. Yung may butas naman doon sa loob ng kanyang tatawag na atomic metal structure, i-chrome niya yun. So tatapalan niya yung dandahan hanggang umaandar yung makina. Hanggang umaandar yung makina guys, kahit ilang taon pa yan, yung Hado talagang didikit na siya doon. Okay, so once na tawag niya na nagkakaroon ng friction, kinakayod niya ang bawat kabilaan. Yung Hado naman, ang ginagawa niya, i-recover niya yung lahat ng butas, yung lahat ng gas-gas na tanggal doon, yung mga metal structure ng atoms is itatapalan niya. I-chrome niya lahat ng bawat butas o bawat surface ng lahat ng may metal to metal contact. Okay, so ano naman yung magiging reaction naman doon sa tawag niyan sa combustion chamber ng fuel tank na nilagay natin na tatlong fuel extreme economy. Ang purpose naman nun is mula sa kanyang fuel tank papunta doon sa fuel line hanggang doon sa injector. Ang gagawin niyan guys is lahat ng carbon build up doon o carbon deposit doon naman sa lahat ng barado na injector, nozzle tip. So lilinisan niya yung nozzle tip mo. Okay, so pag natunaw na yung mga bara-bara doon, didiretso naman din yun sa combustion chamber. So pag pumasok sa combustion chamber, ang gagawin niya doon, lahat ng hindi na aabot ni Hado, especially yung first ring, second ring, hindi na aabot yan ni Hado oil, siya naman ang dudukot doon. Tatanggalin niya yung carbon buildup doon sa tinatawag na piston ring canal mo at saka mismo sa piston ring, especially sa first ring kasi hindi na nadudukot ni oil yan So si Hado na sa fuel tank na nilagay natin, siya naman dudukot doon sa loob. Okay, and then yung carbon buildup mo naman doon sa top ng piston mo, so ang gagawin niya, lilinisan din ni Hado yun. Tutunawin niya yung carbon buildup doon sa loob ng combustion chamber. Okay, and then yung ano mo naman, yung valve set at valve tip mo na mayroong mga carbon buildup doon na nakasingit na nagkukos ng low power dahil nga singaw yung barbula, siya naman din ang magtutunaw noon at i-setting niya yun ng kusa. Siya na bahala mag-set up nun guys. Ganun yun ka lupit yung Hado engine treatment. Kaya magugulat ka after ng ilang minutes nating idling, so 3 minutes pa lang tayo, almost mag-4. Ang mangyari niyan, marirecover niya yung RPM mo. So ganun yung sistema ni Hado guys. Yun ang sistema na hindi kayang pantayan ng ibang additives. So yun po yung nangyayari sa loob ng makina mo. So check natin guys, almost mag 4 minutes na ako sa explanation. So check natin yung yung RPM. Tingnan nyo yung gauge kanina, di ba? Yung before hindi pa tayo naglagay yung galit ng makina at yung gauge biglaan agad bumabagsak. Ibig sabihin bumabalik agad siya kung saan siya galing. Kanina ang galit ng makina hindi mo makikita talaga na parang hindi siya responsive. So ngayon hindi ko pa ina-RPM ng malakas yung guys, pero nasa 1.5 na yung galit ng makina. Ibang iba na kaysa kanina Kita nyo yung galit ng makina, 2,000 So kanina paabuti mo ng 4,000 RPM bago mo maramdaman yung galit na maririnig mo na ngayon sa 1,500 galit na yung makina mo. Ayan. So yan yung resulta guys ng Hado engine treatment na lagi nating pinopromote sa inyo
So marami na po nagtatanong sa atin sa online sa ating FB page. So ayan po yung nagiging resulta guys. Kung ano yung nakita nyo sa video natin, same lang din sa mangyayari sa unit nyo. So ang advice ko lang po talaga yan, mas maganda yung magtawag niyan, change oil kayo na medyo makapal yung viscosity, lalo na pag mga medyo luma na unit nyo tsaka low power na, black smoke, white smoke. So kailangan ang viscosity ng oil nyo medyo makapal na, fully synthetic na multi-grade. Yun po yung mai-advise ko sa inyo, especially sa mga unit na mag-a-apply ng treatment ng hado. Kung wala pong hado oil, mas maganda yung multi-grade na fully synthetic na medyo makapal po. Yun po yung magbibigay ng setting doon sa mga clearances, kasi nga maluluwag na yan, plus lalagyan pa yan ng hado aging treatment, tatapalan niya, so magiging perfect setting yung andar ng makina mo. So ito na po yung after, ayan na po, kita nyo na yung galit ng makina, yung response ng makina guys. So nasa 1,500. So try natin yung 1,200. Sabi ko kanina na kaya natin i-recover yan into 1,100. Delete yung makina, marinig mo na, di ba? Yung response niya nasa 1,514. Okay na yun, kaysa yung response kanina nasa 3,500. 2,800 may response na siya at hindi pa ganun kalakas. Pero ngayon kita nyo naman yung response, so ibang iba na siya. So kahit hindi mo siya itakbo, nakikita mo sa response sa makina guys kung paano yung makina mo mag-response. Ang takbo niyan mas malakas pa yan. So hindi mo na kailangan apakan ng throttle, full throttle, kasi nga may power na yung engine. So maraming nagsasabi sa YouTube na ang low power yung hindi na gumagana yung tama yun. Pero karamihan po talaga ang low power throttle delay, yung ang galit ng makina mo, yung response sa makina mo nasa 3,500, 4,000, 4,500 to 5,000, ibig sabihin low power na yan. So ano yung address niyan? So ito lang po yung pinaka the best na way o paraan para makarecover yung makina natin. Okay po. So yun po yung guys, ang maiibigay kong remedy sa mga makina mga medyo tagilid na yung especially sa mga lumang model. So ayan ito na po yung after. Ayan, responsive na siya. Kita nyo, ang galit ng makina, hindi na basta-basta. Nag-wild na, lumilindol ng unit guys. So nabalik na natin sa standard yung RPM ng makina, yung galit niya, yung response niya. Okay, so at least nakakuha nyo guys yung basic features natin. So hard treatment pa rin ang ilagay natin. Mag-aircon tayo. Yan, para gumana yung idle up. So ayan normal yung idle nya, nasa mga 850. Kasi meron na tayong aircon, may load na siya. So kanina hindi natin nalagyan ng load, kaya yung RPM nya mataas masyado. Kanina hindi pa tayo nag-treatment, mataas masyado yung RPM nya, nasa mga 11. Okay, wala tayong hard engine treatment. Nung naglagay na tayo ng hard engine treatment, nag-standard na siya into 850 to 900. So yan na yung pinaka-idling stage na normal ng isang unit. Okay? So tsaka medyo lumamig na yung aircon guys, malakas na yung hatak ng engine. So hindi na siya hirap kasi malakas na yung rotation. So at least yun lang. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat please sa Plus Subscribe YouTube channel. Salamat sa inyo lahat. Shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng mga kapwa-mekaniko, sa lahat ng mga Magitan mekaniko, at sa lahat ng mga unit owner at mga OFW, at sa lahat ng mga YouTube content creator. So God bless sa inyo lahat guys. Please subscribe to YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.